Ayan, isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat mga kaboses. Nako, napakaraming salamat po sa ating mga subscribers, mga kaboses, na mga nag-subaybay no, sa ating hong episode. Last vlogs ho natin mga kaboses, mga reaction video. No? Pumalo po agad tayo ng 1,000 views mga kaboses ng isang gabi lang. No? Napakano natin. At the same time, naku po, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe na ho kayo dyan. Pag-uusapan ho natin ngayon mga kaboses, ito hong sinabi ho ni Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez, kanang kamay ito noon ni former ni President Bongbong Marcos Jr. na bumaliktad ho. Hindi ho nagustuhan si Bongbong Marcos sa kanyang mga pulisya, bumaliktad, lumapit kay former President Digong Duterte, mga kaboses, upang doon na tumulong mga kaboses. Kasi alam niya na doon niya nakikita ang posible o tunay daw na pagbabago mga kaboses. Kaya ito siya ngayon, nag-react ho siya mga kaboses regarding po doon, kung naalala niyo po, may statement ho si Presidente Bongbong Marcos Jr. regarding ho mga kaboses sa impeachment no ni Vice President Sara Duterte na pinatigil niya ang hindi man nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And sa tingin ho ni Attorney Vic Rodriguez, parang pag-amin na rin daw yun ni BBM na talagang merong nilulutong impeachment no, laban kay VP Sara. So ibig sabihin, alam daw ni Presidente Bongbong Marcos iyon. Kasi pinigilan kung hindi niya alam and wala talaga, ano bang pipigilan mga kaboses, di ba? So yun, yung issue natin yun. So, mamaya po sa ating komentary, before po tayo magbigay ng komentary, pakinggan ho natin ang statement ho ni Attorney Vic Rodriguez. That report came from. But kung sakasakaling lumabas nga yan, di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially, protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga alyado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga alyado, itigil niyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating tayo yan. But for now, kailangan lahat tayo ay nakafocus sa nation building. Ang palitan ng dolyar sa piso ay 59 na. Inuuna pa ng mga taga-kongreso yung ambisyon nila na maging Pangulo. Eleksyon na ba bukas? Ang eleksyon pagka-Pangulo ay 2028. Ang daming nagugutom. Ang daming underemployed. Ang daming unemployed. Yung sinasabing rate ng mga unemployed, kasi di ba binago na nila yung definition ng ng employed. Ngayon may ilang araw ka lang, may ilang oras ka lang may trabaho sa isang linggo. Ang kategory mo, employed ka na Hindi totoo yun. Yung kinikita mo, good for one day. That's not the kind of employment that Filipinos are looking forward. Hindi ba, hindi yan yung uri ng empleyo na hinahanap natin. Ang hinahanap nating empleyo, yung makakapagbigay stability sa ating pamilya, yung hindi tayo na namumuhay ng
from paycheck to paycheck. Yung nakakapagplano tayo, kahit man lang once a year na bakasyon Correct. para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Iyan ang tunay na employment. Huwag na nating lokohin yung ating sarili para magmukhang maganda yung ating administrasyon. Maraming minanang problema ang administrasyong ito. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bahagi ako niya nung simula Bahagi ako niya nung binubuo namin Kaya dapat pagtuunan niya yung mga problemang yan, hindi yung politika, hindi yung political perpetuation ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alyado. Kaya hindi ako hanga doon sa sinabing pinatitigil na yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ako'y nagpapasalamat dahil kinumpirma lamang niya na talagang merong galaw na pwersahang tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. At dahil kinumpirma nila yan, marapat lamang siguro na lalong magpakita ng suporta ang mamamayang Pilipino. Diyan nagaganap ngayon sa Metro Manila, meron diyan sa EDSA, meron diyan sa Veterans Memorial Hospital. Kung may pagkakataon kayo, kung pirmang na nung balitang yan, na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Gamitin po natin yung ating karapatang nakaukit at may garansya sa saligang batas, particular na doon sa provision ng free speech and freedom of expression. Payapa po tayo magtipon-tipon. Maaari po tayong payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa napakaraming maling polisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maglabasan po tayo, ipahayag natin ang ating disgusto sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ipaalam sa gobyerno na mali na ang kanilang ginagawa. Ayan ho ang statement, mga kaboses, ni Attorney Vic Rodriguez sa sinasabi hong pagpigil ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa umano'y nilulutong impeachment laban kay VP Sara. So para kay Attorney Vic Rodriguez, parang inamin na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na talagang merong niluluto na impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin ba nito, mga kaboses, talagang namumuliti ka ang mga kalaban nila, mga kaboses, o namumuliti ka yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos, mga kaboses. Sa pinapakita na action, siyempre sino bang tao ang magpigil kung wala kang pipigilan? Para kang tanging dyan, kung wala kang pipigilan, tapos pigil ka ng pigil. Ibig sabihin, may pinigilan kasi may ginagawa. May niluluto nga na impeachment laban kay VP Sara, mga kaboses. So ibig sabihin, ano ba talaga yung pinaka-goal ng ating gobyerno? Sirain lang ba ang mga Duterte? Ako, napakarami pong problema ang ating bansa, mga kaboses. Kagaya ho sa sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, may mga problema pa tayo dyan sa pangingempleyo, mataas ang ating unemployment rate, mga kaboses. Yan ho ang katotohanan. Meron pa nga tayo sa ating mga farmers. Ngayon ho, naku po, kawawa po ang ating mga magsasaka. Murang bili po ng mura po ang presyo ng palay, mga kaboses. So, ito na mga statement, pakinggan ho ninyo, mga kaboses, tsaka mag-comment kayo sa baba. Kung agree ba kayo dito kay Attorney Vic Rodriguez, kasi Attorney Vic Rodriguez saksi yan kasi dati nga yung right hand ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pinaglalaban pa nga niya noon si Presidente Bongbong Marcos Jr. doon sa issue ng estate tax, ill-gotten wealth, Pero ngayon tingnan nyo, nasaan siya ngayon, mga kaboses? Tumambling doon kay former President Rodrigo Duterte kasi nga hindi na niya nagustuhan si Presidente Bongbong Marcos Jr. So, ibig sabihin mga kaboses, napakalaki talaga ng isyong pamulitika. And tayo mga tao yung talagang nako-collateral damage ng patuloy na pamumulitika ng ating bansa. Kailan kaya ito matatapos, mga kaboses? Sana'y mawala na yung politika. Agang-aga pa, mga kaboses, napakalayo pa po ng eleksyon. Lalo na sa presidential race, mga kaboses. Nasa midterm election pa po tayo. Yes, may mga tumatakbong congressman ngayon
may mga tumatakbong senador na naghahabol ho na makuha yung loob ng mga tao para ho sila ay manalo. Ginagamit pa ng iba ang kaba ng bayan para ho pasingawin ang kanilang pangalan at pabanguhin sa madla. Nako, kailangan ho natin mga kaboses na mangialam. Komento kayo sa baba mga kaboses kung ano yung reaksyon ninyo regarding sa nangyayari sa ating bansa. Yan po yung statement ni Atty. Vic Rodriguez mga kaboses. Kung na pakinggan nyo ng maigi, try to internalize. No? Mag-isip kayo mga kaboses kasi tayo talaga yung mga tao ang meron talagang pinakamalaking kapangyarihan mga kaboses na magpanday ng isang gobyernong tama at gobyernong maayos mga kaboses. Kayo na po ang humusga mga kaboses. Comment down below. Please share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel, Vox Populi PH. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.